Hello mga idol, tara at samahan nyo kong muli sa aking panibagong task sa araw na ito. At ngayong araw nga ay pinapunta ako dito sa palansahan at sa laundry upang ipagawa sa akin yung mga ilaw dito. At nakita ko nga na may mga fluorescent dito na hindi na umiilaw. At yan ang gagawin natin for today's video. So ayan o, tatapos lang natin ng pagkapalit ng ilaw. So ngayon ay may pinagagawa ulit. So may araw na ganyan, sunod-sunod yung paggawa nila. Kaya sabi ko bigay yung kabuuan nitong nakakagawa na ito. Ngayon ay umpisahan na natin ang trabaho. Inuna ko nga pala itong palansahan. Una, papalitan ko muna yung medyo maitim na fluorescent tube dito. Kadalasan kasi na ito lang yung nagiging dahilan kung bakit ayaw umilaw. Pero nagdala na rin nga pala ako dito ng electronic ballast in case na kailangan ko magpalit nito. Bale, isang tube lang yung pinalitan ko. At testin ko muna kung iilaw na ito. So yan guys, tama yung hinala ko. Na yung isang tube lang na medyo maitim ang problema nito. Bola lang yan. At pagkatapos kong ibalik ang cover nito ay lilipat naman ako sa laundry dahil meron ding gaya nito na hindi umiilaw. Dito ay naalala ko na may iniwan nga pala ako ng mga bagong fluorescent tube dito. At ito na lang ang ipapalit ko dahil mga bago pa naman ito. Ngayon naman ay ipakikita ko muna sa inyo itong ilaw na gagawin ko at makikita nyo na ayaw magtuloy ang pag-e-energize ng fluorescent tube na ito. At ngayon buksan na natin ang cover nito upang malaman natin kung tube lang ba ang problema o kailangan na magpalit ng balas nito. Dito siguro ay mapapansin nyo na may isang tube na medyo maitim na. At ito muna ang susubukan kong palitan. At kung hindi pa rin tumuloy ang pag-ilaw nito, ay malamang na magpalit na ako ng balas nito. So yan nga mga idol at nakachamba na naman ako. Dahil tube lang ulit ang problema ng ilaw na ito. Kaya nga ikaw alam kung magaling ang tsamba mo, malakas eh. Kaya ngayon ay natapos ko na ang trabaho ko dito. Pero akala ko lang pala natapos na dahil may pinapagawa pa sa akin yung isang katulong dito. Wow naman! Wow! Wow! So yan guys, babalik ulit ako kasi hindi nila sinabi na mayroon pa palang ibang ilaw na papalitan dito sa kitchen, sa maid's kitchen dito sa basement. So kuha ko ng dalawang ilaw para sa ceiling kasi magkaiba yun. Kasi ang dala ko lang ay itong fluorescent tube. So ipapalit ko doon yung downlight na LED. So
Upload ko kayo mamaya guys. So ngayon guys, kukuha muna ako ng dalawang spotlight. Ayan. Para dun sa kitchen ng mga maids. Ayan. Uy. At kukuha din ako ng connector. So ito yung gagamitin kong connector para doon, para ayan. Maganda kasing gamitin tong connector na to. Hindi ka na mag i-screw pa. Ayan. So i-open mo lang siyang ganyan. Ayan, i-open mo lang siyang ganyan. Isusok mo na yung wire. Ayan, pero babalatan mo yung dulo. Tapos pagka naipasok mo na yung dalawang wire, saka mo siya yan kiklip. So goods na yan. Dito kasi sa dati kong ginagawa, dito sa ginagamit ko dati, so kailangan gumamit ka pa ng ayan, ng screwdriver para may ipit yung wire dito. So mas maganda tong connector na to. Ayan. Balik tayo dun guys sa gagawin natin mamaya. So ayan guys, balik tayo dun sa kitchen ng mga maids dito. At ito yung ilaw na kakabit ko. Ayan, 15 watts na LED na kulay white. White kasi yung gusto nila. Ayaw na nila ng warm light or yellow. Okay. At ngayon nga guys ay uumpisahan ko na ang pagpapalit ng dalawang ilaw dito sa kitchen. Ngayon ay kakabit ko na yung connector dito sa ilaw para pag natanggal ko na yung lumang ilaw sa ceiling ay ready na ito. At alam nyo ba na napakahirap tanggalin ng lumang ilaw na nakakabit dito? Dahil medyo nakakainis din dahil sobrang higpit ng mga spring nito. Kaya naman minabuti ko na lang na palitan na ito ng pin light na gaya nitong ginagawa ko. Ito yung ilaw na sinasabi ko. At panigurado ako na na-experience na rin na mapitikan sa kamay ng spring ng ilaw na ito. Lalo na kung electrician ka na gaya ko. At yan, nakita nyo kung gaano kahirap tanggalin ng lumang ilaw na ito. Ngayon naman ay pwede nang palitan ng pin light na hawak ko. At dito naman sa pagkakabit ng bagong ilaw ay dapat doble ingat tayo. Lalo na at may supply ito. Dahil hindi ko na pinatay ang switch ng ilaw dito. Kaya sa mga bagong nag-aaral ng trabahong ito ay huwag nyong gagayahin yung ginawa ko. Kailangan unahin ang safety ng sarili mo. Siguro ay tatanong nyo kung bakit ginagawa ko na hindi i-off ang switch ng ilaw bago ako magpalit nito. Para sa akin ay alam ko naman kung paano maiwasan na mapatikit sa wire na binabalatan ko. Dahil medyo sanay na ako sa ganitong trabaho. Pero mas mainam pa rin na i-off mo muna yung switch ng ilaw. Lalo na kung bago ka pa lang sa ganitong trabaho. Pero pag nasanay ka naman ay ikaw na mismo ang makakaalam kung ano ang mali at tama sa ginagawa mo. So yan nga mga idol, natapos ko na itong isang pin light at isusunod ko naman yung pangalawang ilaw.
yan nga guys, natapos ko na rin itong pagkapalit ng ilaw. So lilinisin ko na lang yung mga kalat ko dito para naman hindi ako kagalitan ng mga mates dito. At para hindi na rin makadagdag sa trabaho nila pagbaba nila dito. At ito, i-flex na natin yung mga trabaho na natapos ko dito. So ngayon guys, tapos na ako dun sa ginagawa ko sa ilaw. Meron na namang kasunod na pinagawa. Ano ko, parang sa kettle yata to o ano. Yan o. So sabi ko kunin ko na lang yung ano, yung pinakabuo nito. Yan. Kasi hindi siya pwedeng kapit ng nabagsak pa. Kaya sabi ko ibigay yung kabuuan ng pinapagawa na ito kasi para malaman natin kung meron pang ikakabit sa handle na to kasi hindi ko may dikit. So kunin ko lang daw dun sa sincere. Alright. Tingnan natin kung kaya natin i-fix to. Parang yan, dito siya. So, palagay ko yan, ipoporma muna natin siya ng ganito. Yan. Talagang sa maintenance ka matututo ng iba't ibang trabaho. Yan, tapos lagyan natin dito. Kasi alam ko, iniipit lang niya eh. Ano? Yun. Ganito lang siya. Oh. Tapos hindi ba naputol yung ano nito? Yan. Ganun lang siya. Oh. Balik natin dun sa sincere. Sabi ko na eh. May kasama to eh.